Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News Blast. Just in, hinarang ng gobyerno ang planong paglipad ni dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes, April 21, 2026, patungong Singapore para magpa-check up. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, hindi nila pinayagang makalabas ng bansa ang kongresista dahil kabilang ito sa Immigration Lookout Bulletin Order at nasa ilalim ito ng kanilang investigasyon dahil sa aligasyon ng money laundering. Dagdag pa ng ombudsman, hinihintay na rin nila ang paglabas ng freeze order laban kay Romualdez. Okay. So, sa unang balita, kanina, na-vlog ko na, humingi si dating Speaker Martin Romualdez ng Travel Authority sa Kamara. Payagan siya na magbiyahe sa Singapore from April 20 hanggang May 4. Tama ba yun? Para pa-check up angioplasty surgery, check up, parang ganun. Sumulat din siya sa Department of Justice. Kasi nga kasama siya sa na-issuean ng Immigration Lookout Bulletin Order. Tapos, ito na, nagsasalita si Ombudsman Rimulya na hindi pinayagan. Ang unang tanong ko dyan is, trabaho ba ng ombudsman na mag-announce na hindi nila pinayagan? Hindi ba ang may trabaho niyan is Department of Justice? Maalala ko nung panahon ni Pinoy Aquino, President Aquino, gustong lalabas si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo magpagamot dahil nga dito sa kanyang neck. Hinarang ni DOJ Secretary Laila de Lima. Hindi talaga nakalabas dahil hinarang ng DOJ. Although walang court order. Ang alam ko nito, pwede ka lang pagbawalan na lalabas ng bansa kung mayroon ng court order. Yung Immigration Bulletin Lookout Order, hindi yan sapat na dahilan. Kasi itong si former DPWH Secretary Manuel Bunuan, last year, nagpaalam ding lumabas, kasama na sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bunuan, pinayagan ng Department of Justice. By the time ata, si Boying Rimulya pa ang DOJ Secretary, pinayagan nila. Nasa lookout bulletin. Bakit ngayon hindi pinayagan si Romualdez? Wala pa namang court order. Sinasabi na sasampahan siya ng plunder case. Next month pa daw yun. Kaya ako, opinion ko lang ito, parang walang basihan. Karapatan ng isang tao, granting lang ha, granting na may sakit si Romualdez. At ang gusto niya sa Singapore magpa-check up. O di ba paglabag na yun sa karapatang pantao? Nagtataka ako, bakit ayaw nilang payagan? Ako, opinion ko lang ito, parang duda. Duda ko nito. Na parang kasama sa script. I don't know. Yung iba, sinasabi na natataranta na si Martin Romualdez dahil sa balita na nahuli na si Saldico. At anytime, babalik na. Kaya para makaiwas, palabas na lang sa bansa. So, hindi nila pinayagan si Romualdez para panagutin. I'm sorry. Again, opinion ko lang ito. Parang hindi ako naniniwala.
These are all part of the script. I just don't know, wala na. Oh, yung isa pang balita. Mismo ang DOJ Secretary Vida at ang Secretary ng Department of Foreign Affairs lumipad na daw papuntang Czech Republic para makipag-ugnayan doon para mapabalik dito si Saldico. Really? Kaya medyo sa ngayon nakakalito pa, wala pang kasiguruhan. Ano yung sinasabi ni Attorney Roque na kinumpirma mismo ni Saldico sa kanya na hindi siya nakulong, hindi siya nakadetine. Pati yung Congressman Garbin ng Ako Bicol Party List, may nakausap siyang kapamilya ni Saldico at sinabing everything is okay. Ibig sabihin, hindi nakakulong. Bakit ngayon na mag-announce na nagbiyahe kuno dalawang secretary para makipag-coordinate? Ang Ministry of Justice sa Czech Republic nagsabi na wala kaming impormasyon tungkol sa pagkahuli ng isang Saldico. So what's the use na magbiyahe? Sayang-sayang lang ang gastos natin. Pera ng taong bayan na naman ang gastusin nila doon. Tayo pa rin ang nagpifinance sa kanilang Wala na talaga itong nangyari. Between the President nagsasabing nahuli at saka itong si Attorney Roque nagsasabing hindi nahuli si Saldico, kanino kayo mas naniniwala? Ako, mas naniniwala ako dito kay Attorney Roque na hindi siya talaga nahuli. Kasi kung nahuli pa siya, Huwebes nung i-announce, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, pang-anim na araw na ito ngayon. Kung totoong nahuli na siya, dapat by this time, na-confirm na ng Czech Republic na nasa custody nila si Saldico. Sa ngayon, wala talaga. Police, Ministry of Justice, Immigration, wala. Kaya ito, ay nako. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ana mo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sampur ayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay, sige. Ay no. Sige, ikot. Oh, nasa sabay no, 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 isip magkano si Itya. Mabukat siya pa no. Nabi ah. Alam man ikaw sa Alam. Bisan ma-kwarto. Pwede na lang team yok na. O karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. salamat. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Siya makanas kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Pero lalima. O lima.
5 ka bulan sa kuan, so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay perit og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.